Magandang araw sa iyo. Nandito na naman tayo para himayin ang mga importanteng kaganapan. Ngayon, dalawang malaking usapin ang sabay na umiikot kay Senador Jinggoy Estrada. Oo nga, parang ang bigat ng mga lumalabas ngayon. Tama? Sa isang banda, andyan yung mabigat na alegasyon ng korupsyon na 355 million daw para sa flood control projects. Malaking pera yan. At sa kabilang banda naman, medyo personal ito, isang pagbabanta mula sa dating aktor na si Robbie Tarosa. Sabi niya, ibubunyag daw niya yung tinatawag niyang double life ng senador. Oo, narinig ko nga yan. Medyo maingay yan sa social media. Yun nga ang malaking tanong ngayon para sa atin at para sa iyo na nakikinig, paano nga ba nagtatagpo kung nagtatagpo man itong dalawang tila magkaibang kwento na to sa isip ng publiko? At ano ba talaga ang mas malalim na sinasabi nito tungkol sa politika, sa pananagutan lalo na para sa isang mapanuring taga-subaybay na tulad mo? Interesting na tanong yan. Paano nga ba sila napag-uugnay? Sige, simulan na nating himayin ito. Unahin natin yung pinakahunding kaganapan nitong September 12 at 13, 2025. Umingay bigla yung pangalan ni Robbie Tarosa. Ano ba talaga ang sinabi niya? Okay. Base sa mga reports na nakalap natin galing sa Politico, Daily Tribune at saka Lionheart TV, nag-post si Gita Rosa sa kanyang personal Facebook account. Sa Facebook lang. Oo, doon nagsimula. Nagbigay siya ng parang ultimatum kay Senador Estrada. Sabi niya, dapat daw magbitiw sa pwesto si senador. Ultimatum talaga? Parang gano'n ang dating. Kasi ang kondisyon niya, kapag hindi daw ito ginawa ng senador, isisiwalat niya yung sinasabi niyang lihim na buhay o double life nito. Napakadiretsahang pahayag, kaya agad pinick up ng media at pinag-usapan. Wow, okay. Tapos may mga report din, lalo na galing sa Lionheart TV at saka yung entertainment blog na Fashion Police, na iniuugnay daw itong issue na to sa isang parang personal na awayan o hiwalayan. Nabanggit din yung pangalan ng event producer na si Joed Serrano. May ganun pa. Meron. Pero eto ang importante, kailangan nating i-underline nito. Hanggang nitong September 13, 2025, lahat ng ito ay mga pahayag pa lang sa social media. Public posts lang. Okay, so walang formal na kaso? Wala pa. Wala pang mire-report na formal na reklamo o kasong sinampa si Gita Rosera sa korte kaugnay nitong mga banta niya. So, sa nayon, ano pa lang siya mga alegasyon sa public discourse? Gets. Kapansin-pansin nga na itong personal na banta na to ni Tarosa, lumabas siya kasabay o malapit sa panahon nung pumutok din yung isa pang mas malaki at parang hiwalay na kontrobersya, yung tungkol naman sa pondo para sa flood control. Yun nga Paano kaya ito nakikita o pinag-uugnay ng ilan based sa mga sources natin? May connection ba talaga? Tama yung obserbasyon mo. Nakaka-intriga talaga yung timing, di ba? At saka yung potensyal na pagkakaugnay na pwedeng mabuo sa isip ng mga tao, sinadya man o hindi. Oo nga. Kasi may hiwalay na issue talaga at kasalukuyang tinitignan itong 355 milyong pondo para sa flood control. Ayon sa mga ulat ng Associated Press, AP, at saka Philippine Daily Inquirer, may isang dating engineer ng DPW, si G. Bryce Hernandez, na nagbigay ng testimonya. May testigo. Oo, dating engineer pa. Siya yung nag-akusa kina Senador Estrada at isa pang senador, si Senador Joel Villanueva, na di umano'y tumanggap sila ng kickbacks mula sa mga proyektong ito. Kickbacks? Okay. Ito yung ugat nung isa pang hiwalay at sa tingin ng marami mas seryosong investigasyon. Kasi ito diretsyo sa paggamit ng kaba ng bayan. So, dalawang senador yung nabanggit nung engineer? Oo, dalawa sila, sina Estrada at Villanueva, ayon kay Hernandez. Okay. At yung P355 million mismo, ano ang status nun?
Yung mismong halaga, yung P355 million, parang nakonpirma naman na isa siyang insertion sa 2025 national budget. Nabanggit ito sa report ng GMA News at may may press release pa nga dati mula sa Senado kay Senador Eng Lacson nung panahon na yon na nagbunyag siya ng ilang insertions. Okay. So, totoo yung insertion sa budget. Yung existence ng insertion para sa isang project sa Bulacan, mukhang totoo. Pero, kailangan nating maging napakalinaw dito. Ang kinonfirma ay yung pagkakaroon ng insertion, hindi yung alegasyon ng kickbacks. Okay, gets. Malaking pagkakaiba yun. Malaki, kasi parehong si Senador Estrada at Senador Villanueva, mariin nilang itinanggi yung mga paratang ng korupsyon. Walang katotohanan daw, walang basihan, ganun yung linya nila. Mula sa mga detaling yan, ano kaya yung mga posibleng susunod na hakbang sa legal na aspeto? Parang may mga potential na kasuhan dito galing sa magkabilang panig, ano? Oo, malinaw yung potential. Doon sa issue ng flood control, may direktang nabanggit na aksyon. Based sa report ng ABS-CBN News noong Setyembre 9, nagpahayag si Senador Estrada na plano niyang magsampa ng kaso laban dun sa nag-akusa sa kanya, si G. Hernandez. Babalikan niya ng kaso yung engineer. Yun ang sabi niya, dahil nga daw sa mga akusasyon nito, kasunod yun nung matigas niyang pagtanggi sa aligasyon ng kickbacks. So parang legal na depensa niya ito laban dun sa direktang nag-aakusa sa kanya kaugnay ng tungkulin niya. Okay. Sa panig naman ni Tarosa, yung mga banta niya. Yun. Sa kabilang banda, yung mga pahayag ni Gigi Tarosa, bagamat gaya ng sabi natin wala pang formal na kaso mula sa kanya. Yung mga ginawa niyang public accusations at pagbabanta, lalo na tungkol sa personal na buhay ng isang halal na opisyal, pwede ring magkaroon ng legal na consequences. Pwede siyang makasuhan. Pwede. Posible siyang humantong sa kasong libelo, for example. Depende kung ano yung eksaktong isisiwalat niya, kung may isisiwalat nga, at kung mapatunayan na hindi totoo at may mali siya. Pero kahit yung mismong pagbabanta pa lang, nagbubukas na yan ng usapin tungkol sa sa paninirong puri, sa right to privacy, mga ganun. Hernandez, may iba pa bang nabanggit sa mga sources natin na hakbang na ginagawa para patunayan o pabulaanan yung mga alegasyon sa flood control funds? May ongoing investigation ba, halimbawa? Based doon sa mga sources natin, yung akusasyon ni J. Hernandez, tinitingnan siya bilang bahagi ng isang mas malawak na pagtingin o posibleng investigasyon sa mga proyekto ng DPWH, lalo na't dating engineer yung nagsalita. Nabanggit din syempre yung pagtanggi ng mga senador. Pero yung mga sources natin hanggang September 13, hindi pa sila nagdedetalye ng isang formal, malawakang investigasyon na ginagawa specifically dahil sa testimonya ni Hernandez laban sa dalawang senador. Maliban lang sa pag-uulat sa sinabi niya at sa reaksyon ng dalawa. Okay. Karaniwan kasi ang ganitong aligasyon pwedeng imbestigahan ng ombudsman o ng Senado mismo, pero wala pang kumpirmasyon nito sa mga source na hawak natin as of that date. Yung pagbabanggit naman ni Senador Lacson dun sa insertion, nangyari yun sa konteksto pa ng budget deliberations noon pa. Salamat sa paglilinaw niyan. Okay, lipat naman tayo sa arena ng politika. Dito yata mas nagiging mas komplikado yung sitwasyon. Oo, dito talaga. Kasi dalawang magkahiwalay na issue, pondo ng bayan tapos personal na buhay. Pero iisang senador yung nasa gitna. Ano yung posibleng epekto nito sa mandato niya sa tingin ng publiko lalo na pag pinagsasama-sama ito sa mga reports? Kung iugnay natin to sa mas malawak na picture, sa politika at public trust, napakalaki ng potential na epekto nito. Para sa iyo na sumusubaybay sa ating mga leader, mahalagang pag-aralan kung paano nahuhubog ng mga ganitong pangyayari yung public perception. Yung alegasyon ng korupsyon, yung sa flood control funds, diretso yun sa puso ng tungkulin niya bilang mambabatas Yung pangangalaga sa pondo ng bayan, pagtiyak na tama ang gamit, ito yung issue na may direktang kinalaman sa mandato niya at sa pananagutan niya sa publiko. Yung core function niya, kumbaga. Exactly. Yung core function. Tapos, yung personal na kontrobersya naman yung galing sa banta ni Tarosa, kahit sabihin nating hiwalay ito in principle.
Oo. Pwede itong gamitin at madalas talagang nagagamit sa politika para questionin yung karakter niya, yung integrity, yung kakaya niya bilang leader. Kahit sabihing personal, sa realidad ng politika dito sa Pilipinas, alam mo na, madalas malabo yung linya ng personal at pampublikong buhay ng isang opisyal. Yun nga, madalas naghahalo. Oo. At ang mas nakakabigat pa tulad ng nabanggit mo kanina ay yung pag-uugnay na ginagawa ng ilang ulat o diskusyon sa dalawang issue. Yung parang pagpapalabas na konektado yung personal na issue sa usapin ng korupsyon kahit walang direktang ebidensya. Lumilikha yun ng mas mapanirang narrative laban sa senador. Mas mabigat yung dating nun kumpara sa pagtingin sa bawat issue ng hiwalay. At dyan nga pumapasok yung kahalagahan ng pagiging mapanuri sa ating mga sources, di ba? Paulit-ulit nating sinasabi dito. Kailangan nating maging maingat sa paghihiwalay ng mga ulat base sa pinanggalingan nila at sa bigat ng ebidensya. Iba yung status ng public post sa social media kumpara sa mga testimonya o opisyal na dokumento. Tumpak na tumpak. Kailangan talaga ng masusing pagsusuri. Critical thinking, ika nga. Yung mga ulat mula sa mga kinikilalang news agencies, yung mga nabanggit na natin kanina, AP Inquirer, GMA, ABS-CBN, pati na yung mga official statements o press release mula sa mga institusyon tulad ng Senado, yung kay Sen Lacson noon, karaniwan, mas matibay ang pundasyon yan. Bakit mas matibay? Kasi dumadaan yan sa proseso eh. May fact-checking yan, may verification mula sa iba't ibang source, may editorial review bago mailathala. Hindi basta-basta lang. Okay. Sa kabilang dako naman yung mga nakikita natin sa social media tulad ng mga post ni Gita Rosa o kahit sa mga entertainment blogs tulad ng Fashion Pulis, dapat nating ituring yun bilang mga public statements, opinion o komentaryo. Hanggat walang additional evidence o formal na hakbang na nagpapatunay dun sa mga sinasabi. So, treat with caution, kumbaga. Treat with caution. Tapos, mahalaga ring tandaan na yung mga diskusyon sa mga platforms tulad ng YouTube o Reddit o nagbibigay ng idea sa sentimento ng publiko, sa kung ano yung pinag-uusapan. Pero hindi dapat automatically ituring na verified information. Salamin lang sila nung umiiral na usapan. Hindi sila proof in itself. Malinaw yun. Para magbigyan ka pa natin ng mas malalim na framework sa pag-unawa dito sa komplikadong sitwasyon na to, kahit walang specific na legal doctrine na binanggit dun sa mga source materials natin, may ilang importanteng prinsipyo sa batas at pamamahala na pwede nating iugnay dito. Sige. Ano-ano yun? Una, yung prinsipyo ng pananagutang pampubliko. Public accountability. Ito yung pundasyon ng tiwala natin sa gobyerno. Yung mga halal na opisyal tulad ni Senator Estrada, may pananagutan sila sa taong bayan. Hindi lang sa opisyal nilang aksyon, kundi pati sa pagpapanatili ng integridad na inaasahan sa posisyon nila. So, mataas ang standard. Dapat mataas. Kaya anumang alegasyon, totoo man o hindi, nilalagay sila sa sitwasyon na kailangan nilang magpaliwanag. Kailangan nilang panindigan yung tiwala ng publiko. Okay. Ano pa? Pangalawa, yung palagiang tensyon, yung conflict, sa pagitan ng karapatan sa pagkapribado, right to privacy, at ng interest ng publiko, public interest. Ito yung laging debate. Oo, walang katapusang debate to. Hanggang saan ba talaga yung boundary ng private life ng isang public figure? Kailan siya nagiging lehitimong usapin na may kinalaman sa public interest? Lalo na kung may potensyal siyang makaapekto sa trabaho niya o sa public image niya. Mahirap sagutin yan. Walang madaling sagot dyan. Madalas, case-to-case basis, depende sa konteksto. Okay. At yung pangatlo? Pangatlo, isang napaka-fundamental na prinsipyo sa ating legal system, yung pagpapalagay na walang sala. Presumption of innocence. Oo, basic right. Basic right. Sa ilalim ng ating saligang batas, sinamang inaakusahan ng anumang paglabag sa korte man yan o kahit sa public opinion, dapat ituring siyang walang sala hanggat hindi napapatunayan yung pagkakasala niya sa pamamagitan ng isang patas na proseso sa hukuman. Importanteng maalala yan lagi, napaka-importante. Lalo na sa mga ganitong sitwasyon na puno ng alegasyon at kontrobersya, nagbibigay ito ng gabay para sa isang mas makatarungan at balansing pagtingin.
Okay. Ngayong nailatag na natin lahat yan, yung mga detalye galing sa sources, yung konteksto, yung mga posibleng implikasyon, pati yung mga prinsipyong kaugnay nito mula sa mga banat ni Robbie Tarosa hanggang doon sa P355 million na pondo. Ano kaya yung isang critical na tanong na may iiwan sa'yo bilang isang mapanuring tagamasid? Siguro ito, isang mahalagang tanong na dapat nating pagnilayan. Sa harap ng ganitong mga pangyayari na kung saan yung isang seryosong alegasyon ng maling paggamit ng pondo ng bayan nasasabayan ng isang maingay, very personal na kontrobersya. Paano mo ngayon bilang isang mamamayan na naghahangad ng katotohanan at pananagutan, paano mo matitimbang ng tama yung mga informasyon? Paano mo mahihimay yung lehitimong usapin ng accountability mula dun sa posibleng ingay lang o personal na atake na baka sadyang inihalo sa usapan? Malaking challenge nga yan. Malaking hamon talaga sa ating critical analysis. Paanong i-filter yung noise? Napakalalim nga ng tanong na yan. At isang hamon hindi lang para sa iyo, kundi para sa ating lahat na sumusubaybay. Interesado rin kaming malaman, mula sa ating pag-uusap ngayon, ano yung pinakamahalagang punto na tumatak sa iyo? O kaya nagbigay sa iyo ng parang aha moment. Pwede mong ibahagi ang iyong saloobin kung gusto mo. Bilang summary lang ng ating pinag-usapan, sinuri natin yung dalawang magkahiwalay na issue na kinasasangkutan ni Senador Estrada na parang nagiging magkaugnay sa public discourse. Oo. Una, yung personal na banta ni Robbie Tarosa tungkol sa Dionamoy double life na galing sa social media. Ikalawa, yung mas mabigat na aligasyon ng posibleng kickback sa 355 million flood control funds based sa akusasyon ng dating DPWH engineer. Okay. Tiningan natin yung mga ulat mula sa iba't ibang klase ng sources, news outlets, entertainment blogs, social media, official statements. Binanggit natin yung pagtanggi ng senador sa korupsyon at yung banta niyang legal action. Pinag-usapan din natin yung potential na legal at kung hindi, yung political implications nito, particular sa public trust. At para magbigay ng mas malawak na perspective, inugnay natin to sa mga prinsipyo ng public accountability, yung tensyon ng right to privacy versus public interest, at yung kahalagahan ng presumption of innocence. Okay, comprehensive na pagtalakay. Para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating paghimay ng mga paksang pinili mo at mahalaga para sa iyo, at para patuloy kang magkaroon ng malinaw at malalim na pag-unawa, siguraduhing nakasubscribe ka. At mahalaga ring ulitin natin, lahat ng detalyeng tilalakay natin dito ay base lamang sa mga source materials na available hanggang Setyembre 13, 2025. Kasama na dyan ang Politico, Daily Tribune, Lionheart TV, Fashion Police, AP, Inquirer, GMA News, Senate.gov.ph, ABS-CBN News. At kinikilala rin natin yung mga komentaryo sa YouTube at Reddit bilang refleksyon lang ng public discourse, hindi bilang kumpirmadong katotohanan. Tama, part sila ng usapan pero hindi sila final word. At iiwan namin sa iyo ang isang huling palisipan. Sa sitwasyong ang personal na buhay ng isang opisyal ay nagiging laman ng balita, kasabay ng isang investigasyon sa posibleng maling paggamit ng pondo ng bayan. Ano ang mas dapat mong tutukan? Yung posibleng paninira sa reputasyon gamit ang personal na issue o yung posibleng taktika ng paglihis ng atensyon ng publiko mula sa mas critical na usapin ng integridad sa paghawak ng pera ng bayan? Alin ang tunay na may mas malaking epekto sa ating lipunan? Magandang tanong yan para pag-isipan. Hanggang sa susunod nating pagsisid sa kaalaman.